So tapos na yung 15,000 PMS natin sa kasa mga paps. So before natin pinalitan yung cabin filter natin, so sa kasa na rin yun, pinapalitan ko na lang din sa kanila. So before natin dinala doon sa kasa to have the cabin filter replaced, so tiningnan muna natin, no, madali lang naman talagang tanggalin to, no, itong this cabin filter sa expander, unlike dun sa na experience ko dun sa Ford EcoSport. Nako, ang hirap nun eh. Dito sa expander madali lang. So talagang just to make sure na pinalitan ba talaga nila, no? So I opted to check first the cabin filter before bringing my unit to the casa, no? So ganito lang yung pagtanggal. Dito ipupulang natin dito, guys, dito sa kanan, ganyan lang. Sa kabila naman pull. So kahit isang kamay lang, tanggal na yung tanggal eh. At ito naman yung dito natin makikita yung cabin filter, no? So may makikita tayo dito na ito yung lock. Ipupush lang natin to dito sa taas. Ito ipupush lang natin, tapos hila. Ayan. So ito yung cover, no? So may markings naman yan dyan, no? Up. So ito, oops. So makikita natin, guys, this is not the right position. Galing sa kasa to 2 months ago. Hindi to yung position ng hindi ko lang na video yung original position ng placement ng cabin filter. Hindi ganito eh. Tanggalin natin. So ito, so hindi pa masyadong marumi ito since naka 2 months pa lang tayo since the 15,000 PMS. So hindi ganito yung, kasi ganyan eh. So this is not the right position. Dapat ganito eh, ganito. Ito, dito natin makikita talaga yung logo kaagad dito. So hindi ganyan, ganito. So ganito yung position eh. Yan, it's the original position before I brought this unit dun sa kasa. So mali yung placement nila eh. Sorry kasa ha, pero mali. Tinignan ko muna to bago ko dinala sa sa kasa. So yan ang placement talaga, the correct positioning. So tanggalin natin to. Ito. So muna natin, linisin muna natin. Meron din tayong panglinis. So hindi na tayo pupunta ng gasoline station para i-blow up to. Yung meron tayong din, meron tayong biniling blower, no? So linisin muna natin to bago natin ibalik.
So tapos natin linisin guys. So makikita natin doon hindi masyadong maalikabok kasi bagong-bago lang natin pinapalitan yung replacement. Bihira na rin natin ginagamit ito ngayon for this moment, no, after the 15,000 PMS. So as I've said, mali yung positioning na doon sa kasa kasi ganyan kasi hindi dapat ganyan, dapat to nakaganito. It's either this side or this side, no, basta hindi pa ganun, dapat nakaganito so ganyan. So kita natin dito yan talaga yung posisyon niya. Tapos ibalik natin yung so makita natin din yung up, no? So dito lang natin ikabit dyan dito. Yan, nakita natin guys. So may talaga dyan, no? May hole talaga dyan na natin yan, no? So napasok na, saka natin ilak dito sa kabila. Eto ipupush lang natin. Ayan. So pag may marinig tayong click, yan na yung correct position. So ang naman ito guys, pagbalik madali lang para din sa mas this is just the simplest sa na-experience ko. Ito yung pinaka simple na tanggal balik sa sa cabin filter. Yung experience natin sa Ford dati, yung Ford EcoSport, ang hirap na hindi kaya. So linisin na lang natin ito. So itong expander, naka very simplified na yung yung pagtanggal. Hindi na kailangang umasa pa tayo sa mga mga auto technician o yung nagkabit ng or yung mga aircon technician o doon sa kasa. Tayo na mismo, ang dali-dali lang. Ito ang lock lang talaga niya dito. Ito lang ito lang dito sa itong part na to, itong may hole, at saka doon sa kabila ito. So yun lang ipasok natin, dyan, no? Kita natin dyan, ang dali lang. Dyan muna natin yung position. Ayan. So kita natin doon, no? So nasa posisyon na siya. So ipupush na lang natin. Yan. May click tayong marinig. Yan na yun. Yan. Pag na. So ang dali lang, di ba? So again guys, tao lang nagkakamali yung yung kasa, siguro nagmamadali, pero that was not the actually that was not the right position nung pag replace ng cabin filter. So yun muna guys, thank you very much for watching.